kasama marahil ang pamilya galing Bangkok, Thailand. Imbis po na makauwi muna, hindi ko po sinasabing dapat siyang bigyan ng special treatment. Ang ibig ko pong sabihin, bakit nagmamadaling arestuhin yung inbound passenger sa isang kasong bailable? Pwede namang pauwiin at pagdating sa bahay katukin, Sir, Major General, pasensya na po kayo, meron kayong warrant, maaari ho ba kayong sumama sa amin? Sasama naman yan eh. Sasama naman yan. Wala namang planong magtago o tumakas. Katunayan, umuwi nga ho ng Pilipinas eh. This understanding that he was very well informed, he was well informed na meron ng warrant laban sa kanya. At alam din niya yung senaryo ng gobyerno ng pamahalaang ito na siya ay aarestuhin pagkalapag ng kanyang eroplanong commercial plane na sinasakyan galing bakasyon, galing Bangkok, Thailand. No? Bakit sila nagmamadali? Tatandaan po ninyo, hindi lamang po kay General Pokis ginawa ito. Hindi lamang, atras po tayo ng kaunti. Si General Pokis, inangat na po siya, salamat, ng napapang-abusong administrasyong ito sa level nila ating mga pambansang bayani, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Atay Digong, Macario Sakay, yung mga lumaban sa mga nag-aalipusta at nais sumaklaw sa ating kalayaan. No? Alam po ninyo, itong batas sa sedition, lumang batas na po ito eh. Nagmamadali silang arestuhin yung taong pauwi sa kanyang bansa. Inabangan doon sa airport, napakaraming elemento ng CIDG, hindi naman siya armado. Nakakatiyak din po tayo roon. Bakit? Galing Thailand eh. Nakapasok siya roon nang wala siyang kahit ano. Walang armas, wala lahat. Dahil dumaan yan sa airport screening, sa ilang layers ng x-ray, at nakakatiyak sila. Pero ang punto ho doon, bakit kating-kati sila? Bakit nagmamadaling arestuhin? Diba? Bakit siya nagmamadaling arestuhin? Kinakailangan ba abangan ng pag-uwi? Makikita natin na ang layunin ay manakot. Ang layunin, intimidasyon. Ang layunin, takutin. Ang mga katulad niya, napapabilang po tayo doon sa mga tunay na oposisyon nitong mapang-aping administrasyon, takutin at patahimikin. Yun lamang po eh. Hindi naman siya may tuturing na Philippines Most Wanted. Siya ba ay Philippines Most Wanted? Di ba dapat ang pinagsisikapan ng elemento ng PNP, yung pulis ng Pilipino, hindi po yung pulis ng plunderers? Di ba? Huwag ho kayong paggamit dyan, paulit-ulit kaming nananawagang mga Pilipino. Ang dapat ninyong pusasan, nasaan na? Si Manny Bunuan nga, pinalabas ninyo ng bansa eh. Yung dating kalihim ng DPWH, pinalabas ninyo ng bansa, ni hindi ninyo inimbestigahan. Yung ating pambansang pulisya, yung CIDG, ito papauwi. Pumasok ng kanyang sariling bansa. Walang planong tumakas. Paano ba naman pauwiin mo muna at doon mo i-serve yung warrant of arrest? Ulitin ko sasama po yung tao eh. I have met him only once. Nagkausap po kami, inarrange ang aming common friend nitong nakaraang Disyembre. Bago po magpasko, nakapagkwentuhan at nagkamustahan. At doon pa lamang, alam na niya na siya ay magiging subject ng warrant of arrest. At alam din niya na siya ay aarestuhin. Subalit, tinupad lamang niya, kaya ng lahat ng matitino at responsabling mga bakasyon muna, magpapasko, ilabas ang pamilya, umuwi ho siya para harapin itong kasong to. Ano ho ba ang sedition? Brief background lamang po para makita ninyo kung gaano tayo hinuhukos o dinideceive o linoloko o binubudol ng administrasyon ito. Ito po yung lumang batas. 1901 pa po ito nagsimula. 1901. Yung panahong 1901 para sa ating mga kabataan. Yung 1901, tayo po ay nasa ilalim pa ng soberanya ng Estados Unidos. Wala pa po tayong independence noon. 1901, tayo po'y colony pa ng Estados Unidos. So ang sitwasyon noon,
nagpasa ang Philippine Commission, yun po yung National Assembly may tuturing nung araw na yun, nung mga panahong yun, 1901, nagpasa po sila ng isang batas, yung tinatawag na Act 292. Yung Act 292 po, ito po yung sedition. Ano ang layunin ng sedition? Atras ko po uli ha, 1901. Ang setting po noon, under American jurisdiction pa po tayo. Sakop pa po tayo ng mga Amerikano. Colony pa po tayo ng Estados Unidos. Ang layunin po noon, pakinggan po ninyo, i-research din ninyo, ang layunin ng Act 292, yung sedition law, ay upang supilin ang mga Pilipino na humihingi ng kalayaan or independence from their colonizer, which is the United States of America. Meron pong pagkakahintulad fast forward to today. Itong sedition law or inciting to sedition available naman, minamadali nilang mapusasan si General Omek Pokis. Hinokos nila, linoko nilang sambayan ng Pilipino, inilalayo. Kaya po yung hocus, deception po yun eh, to deceive. No, linoloko tayo, binubudol tayo. Kinakailangan mailayo yung kontrobersiya ng trilyong pisong anomalya kay Bongbong Marcos. So gagawin nila lahat para lang makalimot. Ulitin ko ang nangyayari yung propaganda nila, pilit binubura yung ating mga sariwang alaala. Paano? Di ba, nabanggit ko na sa inyo, pansinin ninyo, bago matapos ang linggo, gagawa sila ng isang malaking istorya para yun ang magdidikta ng mga istorya ng pahayagan, yung mainstream media na hindi naman patas ang pagbabalita, kaya dito na ho kayo sa ating pahina, no? Para yun ang lalabas na istorya. Hindi mailabas yung massive corruption at looting of public funds ng Bongbong Marcos administration. So Act 292 ng Philippine Commission, ito po yung National Assembly nung araw. Ang layunin po nito ay to suppress the Filipino people whose advocacy is to gain independence, to gain their freedom from the United States of America, na hindi na tayo maging colony o saklaw o tau-tauhan ng Estados Unidos. Suppression eh. Ang origin po ng batas na ito, suppression. Sa pamamagitan ng sinusuppress nila yung galawan patungo sa kalayaan, yung galawan patungo sa paghingi ng demokrasya sa pamamagitan ng mga speeches at panulat o mga underground na pahayagan ng ating mga kababayan noong 1901. So makikita natin, fast forward today, suppression pa rin Ayaw ng kasalukuyang administrasyong ito na pinupuna yung kanilang kurakutan, yung kanilang korupsyon, yung kanilang incompetence. Kanya nagmamadali sila sa panimula ng taon na mapusasan ang isa sa mga nagpapahayag ng lehitimong kritisismo laban sa mapang-api, mapang-abuso, korap at kurakot na administrasyon. Nagmamadali sila. Nung napusasan na, yung apprehending officers, they are duty-bound. They are mandated to bring forthwith without delay yung pagkatao o katauhan ni General Omek Pokis sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Fine, dinala siya sa krame initially para magpa-medical check para makita na hindi siya sinaktan. Tama naman yun. Nasa proseso po yun. Tama po yun. Subalit, ayon na rin mismo sa narration ni General Romeo Pokis, while he was being legally detained, legally po kasi may warrant while he was being legally detained, meron pong duty, there is a duty for the apprehending PNP elements of the CIDG to bring him forthwith. Pagtapos na yung kanyang booking, pagtapos na yung kanyang medical check-up sa korte, sa branch 77 RTC Quezon City. Anong nangyari? Hindi po siya pinayagan agad-agad na makapunta sa korte. Kinakailangan pa niyang makiusap. Ang sabi po sa kanya, you cannot be physically present there, just send yung mga affidavit of arrest, etc., etc. May mga abogado ka naman doon. Yun po ay paglabag sa kanyang karapatang pantao.
Yun po ay paglabag sa ating saligang batas. Kanya mahalaga na kahit po ito'y mainit na pinag-usapan kahapon, marami pa rin po ang mga legal implications yung ginawa ng mga elemento ng PNP-CIDG. And eventually, nung siguro nagkapaliwanagan, he was allowed to be brought physically sa branch 77 RTC Quezon City. But here's the thing. Nung siya dadali na, again, according to the narrative of General Pokis, walang available PNP or CIDG car to bring him to branch 77. So mapapaisip tuloy yung tao, ano ba ito? Linalaro nyo ba ako? Sadya nyo bang dinidelay? Bawal po kasi yun eh. Bakit? Freedom, liberty, kalayaan po ng tao ang nakasalalay at nakataya doon. Basta't yan ay meron na nakumpleto na yung booking, yung medical check, dapat siya forthwith, without delay, dali na agad doon sa branch ng korte, in this case, branch 77, RTC Quezon City, dali na agad para makapagpiyansa since bailable nga ho yung inciting to sedition. Buti na lamang at meron doong isang pulang Innova na pag-aari ng isang police officer, private car po iyon. Yun po yung sinakyan ni General Pokis papunta sa branch 77, RTC Quezon City. And in no time, inisyuhan na rin po agad yung kanyang order na inuutusan ang sino mang law enforcement na may kustodiya sa kanya na siya ay bigyan ng temporary liberty. Kasi nga ho, nakapagpiyansa na. So makikita natin dito na seemingly, una ayaw siyang papuntahin physically. Wala pong tatanggap ng piyansa ng isang taong arestado, wala pong pipirmang order dyan ang kahit na sinong musgado o hukom kung hindi niya nakikita na nasa harapan niya personally yung taong subject ng warrant of arrest. Now, hindi maaring sabihin ng ating pambansang pulisya, lalo pa ang CIDG, na hindi nila alam ang prosesong ito. Bakit? Araw-araw may naaresto po yan. Alam nila yan. Nakalibro na ho sa kanila yan. Nasa manual na po nila yan. Pero dito, initially, he was refused when he requested that he be brought personally and physically to the court so he can file his proper bail bond. Sinasabi hindi pa pwede, nandun naman ang abogado mo, nandun naman yung mga papeles. Eventually, the elements of the PNP CIDG relented, thinking probably, I'm just assuming, I'm just intellectually guessing, baka ang assessment nila, alam ng taong ito ang kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas at criminal procedure. Natural. Major General yung inyong inaresto eh. Graduate din naman ng academy yan, ng Philippine Military Academy. Diba? Hindi naman naabot ng Major General yan kung parang mga trolls ng kasalukuyang administrasyon ng pag-iisip ni General Pokis. No? Hindi ho. Maalam ito. Combat pilot po ito eh. So doon natin makikita, inabangan pag-uwi, agad-agad pinusasan, tapos ayaw naman agad-agad dalhin sa kaukulang branch ng hukuman kung saan nag-issue ng warrant of arrest. Yun po yung pinupoint natin. Now, bakit ito deception? Hindi lamang po si General Pokis ang una. And I'm sure hindi lang din siya ang huli. Marami pa ang ihaharas ng Marcos Jr. administration na ito ng kung ano-anong kaso. Remember, SMNI, tinanggalan ng prangkisa. Bakit? Sapagkat nagbabalita ng mga kritikal sa administrasyon. Hindi po laban. Wala pong kalaban. Pilipino po tayo lahat. Pero yung pagiging kritik ng mamamayang Pilipino, lalo na ang media outfit na kagaya ng SMNI, par for the course yan, kung tawagin. Ibig sabihin normal. Diba? Kanya nga yung mga naglilingkod sa pamahalaan, meron na pong ruling, ang dami ng jurisprudence, ang sinasabi ng kataas-taasang korte, ang ating Korte Suprema, hindi yung maaari dyan yung mga balat sibuyas na nahahapdian agad yung kutis, madaanan lamang ng isang electric fan na umiikot, umaaray agad. Diba? So dyan makikita natin, tinanggalan ng prangkisa ang SMNI.
Dahil si SMNI, ang tinuturong leader dyan ay si Pastor Apollo Sikibuloy, ginagit din nila. Si Pastor Apollo Sikibuloy. Pero wag po tayong lumayo. Hindi ho ba, malapit na hong mag-isang taon, March 11, wag nating kakalimutan, 2025, same setup, same scenario. Pagkalapag na pagkalapag ng kanyang commercial plane galing sa Hong Kong. Nalalaman ko rin ng personal ito dahil magkasama kami the day before. Magkasama kami sa Hong Kong. Ganyan din ang ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay Tatay Digong. Ang pagkakaiba, bukod sa bruskuhan ang nangyari, hindi siya binigyan ng elementary, fundamental procedure in the enforcement of criminal laws. Ano yun? Yung his day in court. Ang hinihingi niya, fine, arrest me, but brought me immediately to the nearest court. Kung ang NAIA Terminal 3 ay saklaw ng Parañaque o ng Pasay, kahit na sinong RTC doon, dapat doon dinala si Tatay Digong. Makikita natin yung pagkakaiba ng treatment. Okay ho yun, yung ginawa kay General Romeo Pocis. Tama yun. Ang hina-highlight natin dito, hindi nila pinagkalooban ng his day in court si Tatay Digong. Bagkus, isinakay muli sa eroplano, darating lamang, walang passport, walang visa, walang dokumento, inilipad papuntang Dubai, nag-refuel siguro doon o nagproseso pa bago idiniretso sa The Hague. Yun po yung malaking pagkakaiba. So, going back, bukod kay Major General Romeo Pocis, Tatay Digong, biniktima na rin ng administrasyong kasalukuyan, SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. During the 19th Congress, naging suki ang mga social media vloggers. Kinutya, inalipusta, tinakot-takot, inagsosori ng mga miyembro ng 19th Congress yung mga vloggers. Anong kasalanan? Sapagkat sila ay very vocal in their criticisms, legitimate criticisms of the many ills of this present administration. Bukod sa vloggers, hindi ba't yung pulis, nagretiro po ito nagretiro ng maaga sa serbisyo, yung pulis Quezon City, di ba yan din ang kanilang ginawang panakot? Yan din yung ginawa nilang leverage, yan din yung ginawa nilang pambusal, yan din yung ginawa nila to suppress yung kanyang kalayaang magpahayag. So makikita natin, wala hong pinagkaiba noong 1901, nung pinasa ng Philippine Commission, nung tayo na sa ilalim pa ng Amerikano, suppression po ang layunin. To suppress Filipinos demanding for probably equal or more rights than their colonizers, their freedom, their democracy, and their independence. Suppression. Ngayon po, 2026 na. 100 taon, 135 taon na ang nakakalipas. Ito pong batas na ito na ipinasok na rin sa ating revised penal code, yan pa rin po ang pangunahing layunin o purpose ng kasalukuyang administrasyon, suppression, to suppress legitimate dissent. Bukod po dyan, si Congressman Kiko Barsaga, di ba sinusuppress din? Si Congressman Lian Leviste, subtle po yung banat sa kanya. Pero nung hindi siya tumitigil at ready siya at linalabas niya yung Cabral files na ayaw i-authenticate ng PNP, meron naman silang kakayahan dyan Whether ito po yung digital files o yung hard files, yung paper files, pwede naman nilang i-authenticate yan. Pwede nilang investigahan. Doon sa, meron pong division dyan yung Major Crime Division ng CIDG. Major crime po ito, plunder po ito Yung pandorobo sa ating flood control funds, yung pandorobo sa ating 2025 unconstitutional, illegal, invalid, unlawful national budget. Ano ang pinagkakabalahan ng kasalukuyang administrasyon? Sinuspindi si Kiko Barsaga. Si Congressman Leviste, ayan na, nagsisimula na i-discredit siya at i-demolish ng kasalukuyang administrasyon. Propaganda war lang naman po ito mga ito Di ba? Huwag rin natin kalilimutan,
Diba si Lorraine, si Doc Lorraine Badoy at si Ka Eric Celis, naging biktima rin ng 19th Congress. At syempre, hindi natin pwede sapagkat bukod po kay Major General Romeo Pocis, may nauna pong general na kinasuhan na rin upang busalan pero hanggang ngayon naninindigan kagaya ni General Pocis. Sino po yan? Si General Johnny Macanas. Kinasuhan si General Johnny Macanas. Inisyuhan ng warrant, nakapagpiyansa, nag-hearing, nagbista, dismiss po yung kaso. So makikita natin yung pattern of intimidation and pattern of suppression sa lahat ng nagpapahayag ng legitimate dissent laban sa pang-aabuso ng kasalukuyang administrasyon. Alam mo ninyo, kung ang layunin is suppression, wala po itong kaso sa totoo lang. Itong kaso, pagbangga po ito eh. Itong ikinasong inciting to sedition. Unang-una, wala pong seditious act. So kung walang seditious act, di wala ring inciting, anong pinoprovoke mo? Ang inciting to sedition po, inuudyukan mo. You're provoking. Sinisiliban mo damdamin ng tao, binubuyo mo to rise publicly and tumultuously. Dalawa po yun to rise publicly and tumultuously in order to attain the following. Ano? To prevent the promulgation of or execution of any law. Basta't wala po lahat. Lahat ng ginawa ni Major General Romeo Pocis ay saklaw po nung tinatawag nating sphere of free speech. Protected sphere po iyon eh. May garansya po iyon sa ating Article 3, Section 4 ng ating saligang batas. Yung karapatan nating magsalita, magpahayag, payapang magtipon-tipon sa mga public plaza, di ba? Malinaw po iyan upang maghayag ng ating saloobin, upang ipabot natin sa ating pamahalaan yung ating mga opinion kung ano yung mga nakikita nating mali. Yan po yung diwa ng demokrasya. So wala hong nagbago mula nung itinatag itong batas sa sedition noong 1901 hanggang ngayon. Ito po ay wine-weaponize. Bagamat ito po ay malinaw na paglabag diyan sa ating saligang batas.